at Mayor Michelle Kay. Kayo ngayon ay pumapasok sa isang malaking yugto ng inyong buhay. Ang buhay may asawa, ang pagkataguyod ng pamilyang Kristiyano. Halaga na nakita namin sa banal na kasulatan na ilang beses na binahagi sa amin sa ating pangyayaman sa araw na ito, mga sultan, ang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Bagaman ito, sabi nga ako ay pinahalagahan pa rin ng simbahan ng Estado ang kasal Kristiyano. Ano bang ibig sabihin na huwag pag-iwalayin ang pinagsama ng Diyos? Una, makita natin ito sa unang pagkaunawa ng sakramento ng kasal, hindi lamang bilang isang kontrata. Kontrata. Well, hindi siya kontrata. Bahagi yun. May legal binding ang kasal na ito. Kayo ay kasal sa harapan ng simbahan, sa harapan ng Diyos, sa harapan ng gobyerno. Automatiko yun kapag pinasal kayo sa simbahang Katolika, kasal kayo sa simbahang gobyerno. Kasi sinusunod natin yung requirement ng gobyerno. At kung tutusin, hindi lang kayo kasal dito sa Pilipinas. Kasi yung kasal sa gobyerno, maging yan man ay Huwes o Mayor, ay ang jurisdiction niya lamang ay within the Philippine territories. Pero yung kasal ng simbahan, kayo ay kasal kahit sa ibang bansa. Kasi may kontrata rin ng Vatican sa ibang mga bansa. Pero yun ay kontra. Hindi lang po kontra ang tawag ng simbahan sa pagkasama na ito natin. Covenant, sa wikang Tagalog, tipan. Maganda po yung term natin sa wikang Tagalog na boyfriend at girlfriend, magkatipan. Bagong tipan, lumang tipan. Covenant sa wikang Ingles. Bahagi yun ng pagkilala na alin na ito ay covenant ng Diyos sa amin. Pagkilala na alin, yung pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabase sa pag-ibig ng tao. Kaya nga yung pag-ibig ng Diyos ay umantong saan? Sa pag-ibig na nagbigay ng kanyang sarili para mailigtas ang kanyang iniibig. Na upang magkamit tayo ng kaligtasan kahit na sa gitna ng katigasan ng tao. Kasi pag sinabi mo kontrata lang, kapag hindi nakatupad yung isa, hindi ka rin pwede tumupad. Pwede rin hindi ka nakatupad kasi may tinatawag na breach of contract. Pero pag sinabi mong covenant, hindi 50-50 yun. Ano yun? 100. Kahit na yung kabila, ang ibinigay niya lamang ay 50%. Ang ibibigay mo ay 100%. Covenant yun. Kaya malaki yung hamon. Madali ba? Hindi. Kaya nga iinigin natin ang tulong ng kung may kapal. Kaya natin, it takes three to marriage. Sino yung pangatlo? Kayong dalawa, Marvin at Mary Shell, at yung pangatlo yan ang Diyos. No? Kaya kasama ninyo ang Diyos. Bahagi at napakaganda na makita natin na nais na inyong hingin na kayo ay patuloy na gabayan ng
Diyos sa inyong pag-asama habang kayo nabubuhay sa pagtatuyog ng inyong buhay may asawa at para sa pagkatatag ng inyong pamilya. At yan nawa ay makita natin na alin ay pag-uubog ng alin ng pagmamahal, pag-uubog ng pagkataguyod ng inyong sambayanan bilang isang bayan ng Diyos. No? Yung awang tawag sa pamilya ay alin ay maliit na simbahan. No? The Ecclesia, yung pamilya bilang alin maliit na simbahan na nais na ipagkaloob ng buong kapal sa panguna ng mga magulang. Ano yung ituturo? Na may lumalim kayo sa pag-ibig ng Diyos. No? Ngayon din, sabi nga ko natin, magmasalamat din kayo sa inyong mga magulang. Kasi kung paano kayo nagmamahal, ay hinubog kayo. Marvin, kung paano ka nagmahal, ay hinubog yan mula sa mga mahal ng iyong mga magulang. At hindi naman Mary Shell, no? Kaya yung inyong pagmamahal ay nanggaling din sa sarili ng mga magulang. Kaya nawa, yung ibabahagi nyo sa bawat isa ay isang legacy, na alin, ito yung natutunan ninyong pag-ibig na hinubog na nais ninyong yabulin sa inyong pag-asama. No? Alam niyo kung minsan tayong mga anak, kung marami tayong iniisip sana, ganito yung pagpapalaki ko. Sa mga anak ko, ano yung gagawin niya? Sa sarili ninyong pamilya. Pero hindi yung pwede sabihin na sana ganito ako pinalaki ng mga magulang ko. Kayo ngayon ang mag-iisip kung paano yung gagawin saan sa sarili ninyong pamilya, sa pagtataguyod ng inyong buhay may asawa, mga ipahayag ninyo kung paano yung gagawin. At pilihin ninyo sa harapan ng mga may kapal na ang inyong pagpili sa bawat isa ay nawa, ay yan ay alin. Hindi nyo lamang ginusto. No? Kasi sabi na natin yan ay inyong pusang pagpili sa bawat isa. Nasa tingin ninyo, ito yung inyong makakasama habang kayo ay nabubuhay sa daigdig na ito. Nais ninyong pagyabuli ng inyong buhay, pero pagkakataon din naman na isaalang-alang ninyo ang kahalagahan ng alin na sa na ang bawat isa na inyong pinili, sabihin Marvin, si Marichelle, Kate, at ikaw ng Maricel Kate, si Marvin ang pinili. Sana maliwalag na sa inyo natin, ito yung bigay ng Diyos sa iyo. Sana makita nyo rin yan. Hindi kapag hindi nakita na kayo ay bigay ng Diyos sa bawat isa, hindi rin mahirap na nawain yung salitang ipinahayag namin sa Ebanghelyo. Ang sino mang pinagsama ng Diyos ay huwag pag-iwalayin ng tao. Hindi lang ang amin yun. Yung ikaw ay bigay ng Diyos sa amin. Hindi. Yun yung bahagi ng pagkilos. Nawa, maintindihan ninyo sa inyong pagpasok sa buhay na ito bilang mag-asawa. Nawa, lumalim kayo sa pag-ibig sa bawat isa at dito nyo higit na may pakita ang tunay na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Saan? Sa pagbubuo ng inyong sariling pamilya.